bless you mga young people sa awiting makalangit para sa mensahe ng ating mahal Panginoon Diyos. At sa ngalan po ng ating mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita ng Diyos. Binigay ko po ang pagkataon sa ating prinsipe, sa kanya po ang pagkataon. Praise the Lord, hallelujah. Sa muli mga kapatid, ako po'y nagpasalamat at narito naman muli sa inyong harapan upang mag-deliver ng salita ng Panginoon. Habang wala po akong kakayahan mga kapatid, kaya tayo manalangin, kaya bigay natin sa Panginoon ang mga lahat ng bagay upang magpaunawa sa atin ang kanyang mga salita. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal. Salamat Panginoon sa iyong presensya Panginoon sa umagang ito. Suriin mo po ang puso ng bawat isa Panginoon. Kung mayroon may mga pagkukulang o mga pagkakamali sa aming mga buhay Panginoon, sa isip, salita o sa gawa Panginoon, sa lihim o hayag Panginoon. Linisin mo po muli Panginoon upang kami po'y kalugod-lugod na humarap sa iyong harapan Panginoon. Upang kami po ay kalugod-lugod na makinig sa iyong mga salita upang maunawaan namin ang bawat isa o ano ang iyong mga salita na para sa amin Panginoon upang sa aming ikabuti kami po ay manatili sa iyong mga presensya Panginoon. Bless the heart of your people, O God. Pour out your spirit in every one of us today, O God. Salamat Panginoon, kahit pa sa iyong lingkod sa umagang ito, wala po akong kakayanan Panginoon. Itago mo ako sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, na ikaw ang manguna sa aking harapan upang maggamitin ang aking mga dila at mga labi, Panginoon, to deliver your speech to your people in the midst of your people, O God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami po muling magtipon-tipon. At kahit paman sa aming mga kapatiran na wala rito, Panginoon, abutin mo sila ng iyong mga salita. Propisay mo sa kanila, Panginoon, na habang sila ay nagpapahinga kung ano mang kanilang ginagawa o kahit saan church, Panginoon, kung nandun sila, ipahiwatig mo ang iyong pag-ibig sa kanila, Panginoon. Salamat po sa umagang ito at aking pong ibinabalik ang mapupurit pagpasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang napakagandang opportunity at ako'y narito muli. Salamat sa paggamit ng Panginoon sa aking buhay. Ang ating pong title ng ating i-deliver ko sa inyo, Why Jesus Came to Bring His Kingdom. Kung sa Tagalog ba, bakit dumating si Jesus upang dalhin ang kanyang kaharian? Praise the Lord, hallelujah. Kung ating naalala mga kapatid, before yung si Adam at Abraham, Eva, ay sila nagkasala sa Garden of Eden. Doon nag-umpisa ang kasalanan. At hanggang sa ilang taon na ang Diyos nagpapakita sa mga propeta, nagpapahiwatig at nagde-deliver ng kanyang mga salita sa bawat tao. So maraming nangyayari sa kuna. Sa time ni Noah, binabalaan sa mangyayari sa sanlibutan dahil sa kasamaan. So sa panahon natin ngayon mga kapatid, tayo ay ganito na rin ang nangyari sa atin. Kaya bakit dumating si Jesus upang dalhin ang kanyang kaharian? Yun ang katanungan natin mga kapatid. Ating basahin sa Romans chapter 10 and lahat ng kalimutan pala sana doon sa kanina pagtindig natin, whole verses. Sige, okay lang. Romans chapter 10, ating basahin sa buong galing sa 1 hanggang praise the Lord. Romans chapter 10. Sorry. Praise the Lord. Sorry, may incoming call. Basahin ko verse 1 at kayo sa verse 2. Praise the Lord.
ko, tapos po salita tayo mga kapatid. Kung meron kayong mga Bible o mga apps dyan. Nakita niyo na mga kapatid? Praise the Lord. Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila'y makaligtas. Verse 2. Sapagkat saksiyan ko na sila ay nagbigasi yung magiging kalugod sa Diyos. Hindi makalaman ng bata. Verse 3, sapagkat hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsumakit na may tayo ang kanilang sarili kanila. Hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Verse 4. Sapagkat si Kristo ang pinamamagitan ng kautusan sa pagpapalagay ng bawat isa sa mga sumasampalataya. Verse 5, sapagkat isinulat ni Moises ng tao ay gumagawa ng katuwirang ayon sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. Verse 6. Ngunit ganito upang nagunan ng sarili na pagpapalagay sa pananampalataya mo sa sarili ng sarili. Sino ang nanaog sa kalalim-laliman sa matid bagay upang iakyat si Kristo mula sa mga patay. Verse 8. Sapagkat ganito ang sabi ng mga pinagkaya ay nakakaya sa ibig, puso, Verse 9, sapagkat ipahayag mo na yung bibig si Jesus na Panginoon at sa palataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mapatay ay maliligtas ka. sapagkat mga palataya ang kaso ng kanyang puso at kayong pinagpatuwid ng Diyos na papahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang ibig. Verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kaniya ay nagsisimpalataya ay hindi mapapahiya. Verse 12, Kaya't walang mga kaibigan ang Hudyo at Muslim sa Panginoon at sila ay masagana ng sa lahat ng mga tao sa Kanya. 13, sapagkat ang lahat ng tawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano naman tatawin na hindi mo sa palataya? Verse 15, paano silang magsisipangarap kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng paa niyang mga nagdadala ng masayang balita ng mga bagay na mabuti. Verse 16, Ngunit sino ang susunod ng balita gaya ng sinulat ni Isaiah, Panginoon sila sa kanyang 17, kaya ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Verse 18, tatapwat sinasabi ko, hindi baga nalalaman ng Israel. Una-una ay sinasabi ni Moses, ipamumungkahi ko kayo sa paninubugho sa pamagitan ni ang hindi bansa. Sa pamagitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. 20. Okay, last verse, sabay tayo. Datapwat tungkol sa Israel ay sinasabi niya sa buong araw ay iniunat ko ang aking mga kamay sa isang bayang Suel at patutol. Praise the Lord, hallelujah. Ito po ang salita ng Panginoon mga kapatid. To establish His kingdom. Bumaba siya sa lupa upang dalhin ang kanyang kaharian dito sa lupa mga kapatid. Kaya ang sa kanyang salita dito Panginoon na sinulat ni Paul ay tungkol po ito sa Israel mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. At it's shortcut natin. Ang salitang ito ay hindi pinakakinggan ng mga Israel. Nung dumating si Jesus Christ sa Israel, sila ay tinanggi nila si Kristo. Na ayun ang pinadala dito doon sa kanila sa Israel mga kapatid. Kaya nga dumating ang time na pinaplanuhan nila
Lalo-lalo nag-ministry si Jesus doon, maraming nagsabi na taga Israel na ganito, ganyan, hanggang i-shortcut natin mga kapatid, na sinabi dito na datapot sinasabi ko, hindi baga nalaman ng Israel. Unang-una sinasabi ni Moises, ipamungkahin ko kayo sa palibugho sa magitan ng iyong hindi bansa. Sa magitan ng isang bansang mangmang ay gagalitin ko kayo. Sino ba yung mga bansang mangmang, mga kapatid? Ang bansang mangmang, mga kapatid, ay tayo yun. Tayo ang mga tao hindi naniwala sa Diyos. Tayo isang trapo lamang sa harap ng Diyos. Kaya nga ang Israel hindi naniniwala kay Kristo. Kaya nung hinanap niya at nakita ni Jesus Christ na mas mabuti pa ang mga mangmang naniniwala sa Kanya kaysa Kanyang bayan. Praise the Lord, hallelujah. Kaya di-establish the kingdom sa pangkalahatan. At hindi lamang sa Hudiyo, hindi lamang sa Grego, kundi sa pangkalahatan, mga kapatid. Kaya nangyari ang ganung mga bagay, mga kapatid, na tayo ay nangaligtas. Na tayo mga mangmang na mga tao ay nagkaroon ng kaligtasan. Praise the Lord, hallelujah. At ating alala ngayon, mga kapatid, ang sitwasyon ng Israel. At si Isaiah sa ibang tapang nagsabi, ako yung nasumpungan nilang mga hindi nagsihanap sa akin. Dati, tayo mga hintel ay hindi nagsipaghanap sa Panginoon. Pero lumaganap ang kanyang mga salita at tayo tumanggap ng kanyang salita. Tinanggap natin. Kaya narito ngayon, tayo ngayon, mga kapatid, nakikinig sa kanyang salita. Praise the Lord. Datapwat tungkol sa Israel ay sinasabi niya, sa buong araw ay iniunat ko aking mga kamay sa isang bayang suhil at matutol. Praise the Lord, hallelujah. Isang suhil at isang matutol ang bayan. Iyon ang bayang Israel, mga kapatid. Kaya kung minsan naalala natin hanggang ngayon sa ating presente panahon ng mga kapatid, bakit inaatake ang Israel ng iba't ibang bansa? Praise the Lord. Dahil yung sabi ng Panginoon, buong araw inuunat ko aking mga kamay sa isang bayang suhail at matutol. Kaya pinapayagan ng Panginoon na digmain ang Israel upang ipakita sa Israel na darating ang panahon na nakikita nila ang Panginoon, na yun din ang Panginoong kanilang pinako. Yun din ang Panginoong tutulong sa kanila, ang pakikita ng kanilang mga mata. Praise the Lord, hallelujah. At para naman sa atin, mga kapatid, at in John 18, chapter 18, verse 36-37, 36 verse 7. Praise the Lord. Ay mabasa. Yes. 36, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito, kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon ang aking kaharian ay hindi rito. 37, sinabi nga sa kanya ni Pilato, ikaw nga bagay hari? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dahil dito ako'y naparito sa sanlibutan upang bigyang pagtotoo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Praise the Lord, hallelujah. Ito yung time na pinersecute si Jesus Christ, dinala sa harap ni Poncio Pilato. So nagtanong si Pilato yung muling pumasok sa pretorio, tinawag si Jesus at kanya sinabi, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo. So ito sagot ni Jesus, sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutang ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutang ito, aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, aking kaharian ay hindi rito. So gayon nga mga kapatid,
kung sa sanlibutan ito, ang kaharian ni Jesus Christ, siguro magkaroon ng tawag ito na away-away o kudita to defend Jesus Christ dito sa lupa. Kagaya sa ating ngayong panahon, ang ating VP at saka Presidente, ganun ang nangyari, may nagpidipindi doon, may pro, may anti. So ganun na nga ang nangyari. Dahil sa sanlibutan ito, pinagagawa ng posisyon. Pero si Jesus Christ, sinabi niya, hindi dito ang aking kaharian. Praise the Lord. Sinabi nga sa kanina na pinito, ikaw nga bagay hari. Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y pinanganak dito dahil dito ako naparito sa sinibutan upang bigyan patutuo ang katotohanan. Ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. So tayo na rin ito mga kapatid dahil ang salita ng Diyos na katotohanan, tayo ay nakikinig na kanyang tinig. So kaya nga tayo narito at nag-ipon-ipon at nalaman natin na ang salita ng Panginoon ay isang patutuo at ito ay totoo. Praise the Lord. Hallelujah. And Luke chapter 4:43. Basa. 42 muna, 42. Chapter 4, verse 42 to 43. 42. At ng araw na ay lumabas siya at naparoon sa isang ilang na dako at hinahanap siya ng mga kaharian o karamihan at nagsiparoon sa kaniya at pinagpipilitang pigilin siya upang huwag siyang humiwalay sa kanila. 43. Tatapos sinabi niya sa kanila, dapat na ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang salita ng Panginoon noong mga panahon na yung mga kapatid ay nasa Israel. At nang dumating ang time na siya ay ang Panginoon nag-iikot doon sa buong Israel hanggang kaya nga gusto sanang pigilan ng mga ng mga kanyang mga sakop ng mga kikinig sa kanya na upang manatili lamang dito sa kanya. Gaya ni sa ating mga kapatid sa ating buhay, hindi lamang dito sa loob ng church manatili ang salita ng Diyos. Kailangan atin iparinig sa iba. Kahit na kung may pagtaon o walang pagkataon, ating iparinig sa mga kapatiran natin ang salita ng Diyos. Lalo-lalo na sa ating mga kaibigan na wala pang tawag dito, hindi pa na natanggap ang Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Maraming mga pagsubok ang mangyayari sa atin, lalo-lalo na ang salita ng Panginoon. Tayo kinukutya o ano pa mga salita parang against sa salita ng Panginoon. No? Sa panahong ito, marami nang lumalabas na relihiyon na kami lang ang maliligtas. Doon naman sa kabila, kami lang ang maliligtas. Napakarami ng mga kapatid. Kaya tayo, ang kaligtasan natin hindi nakasalalay sa ating pangalan ng Church of God, kundi napakasalalay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord, hallelujah. Ito ay titulo ng ating samahan. Kahit nasa UPC, ganon din. Church of God, Apostolic Church, ganon din mga kapatid. Ito ay simbolo lamang ng ating mga samahan na naniwala sa isang Diyos. Pero ang totoong kaligtasan ay naka Kristo. Kaya nga mga kapatid, marami na ngayong tao ang nag-establish ng kanilang sariling kingdom. Nandito kayo sa aming church. Dahil dito lang kayo maliligtas. Ang isa naman, dito naman kayo sa amin. Dahil mali yung sa inyo, dito naman kayo sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, paano mo masabi na ang totoo ang church ngayon? Kahit na dahil nakikita naman natin sa bunga. Merong nasabi na kami ang mga niligtas, pero paano naman ang iyong mga membro? You claim na kayo maliligtas, pero pag hapon, mayroon akong kasamahan galing nagsimba.
makikita mo dyan pagdating ng mga istorya kagad na ganito, nanalo siya sa sabong. Sa ibang church yung pastor, nasalo siya ng sabong. May manok siyang binubuhay dyan sa bakuran. Praise the Lord, hallelujah. Minsan nga, hindi ko maiwasan sumasagot sa social media. Paano mo masabing ligtas kayo kung ang membro nyo ay ganito ang ginagawa? So, we can judge, pero totoo, nakikita natin kasi. Kaya nga mga kapatid, sa atin, kung ano ang binagbago, ang binigay ng Panginoon sa atin ng pagbabago, yun ang kanyang gustong hangarin para sa atin. Praise the Lord, hallelujah. In Matthew chapter 13, verse 14, At natutupad sa kanila ang hula ni Isaya na sinabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang para ay hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita at anumang para ay hindi ninyo mamamalas. Praise the Lord, hallelujah. Gaya ng sabi ko kanina mga kapatid, na declaim na sila lang ang maligtas sa parang 4 na church ngayon na malalaki ang nag-claim na gano'n sila lang maligtas. Naalala ko dati ang isang member ng Baptist. Sinabi niya, Brad, nagkausap kami sa barko, nakita niya kasi nababasa ako ng Bible. Brad, Christian ka? Yes. May tanong ako sa iyo, Brad. May isa kaming member na faithful sa lahat ng gawain, nandyan siya. O anong nangyari, Brad? Nabanggaan siya, Brad, pero nung time na yun ang nabanggaan siya, ay lasing na lasing siya. Praise the Lord, hallelujah. Lasing siya. Sabi ko, Brad, hindi ako makatasagot niya. Kung anong o maliligtas mo siya. Tinanong niya, kung maliligtas ba yun, Brad? Iwan ko, Brad, hindi ko masasagot. Pero basahin natin sa kasulatan dito. So, binasahan ko niya sa Galatians chapter 5. No? Doon binasa ko sa kanya. Sabi ko, yung nandoon ang paglalasing. Sabi ko, Brad, we can't judge, pero ang kasulatan ang nag-judge. No? Kaya nga, we can't claim sa ating mga religion. Kaya nga sabi na, ay, hindi ba makaligtas yung religion? Tama nga, pero depende sa religion na nagtuturo ng kaligtasan. Praise the Lord, hallelujah. Kagaya sa atin ngayon, we are Bible-based. Hindi tayo tawag nito, lumalabas sa salita ng Diyos. Sinasabi ng bawal nga magkaroon ng estatwa. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin. Diyan ako galing mga kapatid. Pahalik-halik pa ko noon. Naalala ko noon na grabe tawa nila sa akin nung nag-testimony ako sa harap. Paghalik ko sa paa ng libod ko. Yung bibig ko, grabe, parang maiyak ako mga kapatid. Ang sakit-sakit. Kaya nga mga kapatid, ganun nga. Meron naman isa na ganito, nandito sa Bible ang aming pangalan ng aming samahan. So, hindi dyan nakabase ang ating mga kapatid, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So, kaya nga mga kapatid na kung makilala tayo ng ating Panginoon through this Holy Spirit, so, ang kanyang tayo matapagmana ng kanyang kaharian. Praise the Lord, hallelujah. Jesus was born as king, no? Pinanganak siya bilang hari. So, dito sa Isaiah chapter 9, common verse na ito, no? Marami pa rin ayaw maniwala dito mga kapatid. Isaiah chapter 9, 6-7. Marami pa rin ayaw maniwala dito mga kapatid. Kahit na-explain mo, kasi ibang katauhan daw yun, yung ganito, ganyan. Pero talagang, klaro naman talaga. Chapter 9, verse 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatal sa kaniyang balikat. At ang kaniyang pangalan ay tatawagin Kamanghang-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.
7. Ang paglago ng kaniyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Sa luklukan ni David at sa kaniyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa dito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God, sapagat sa atin ay pinanganak isang bata, sa atin ay binigay isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay nakaatang sa kanyang balikat. So ito yung kanyang kingdom, no? Ang nakaatang sa kanyang balikat. Siya tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So marami pa rin ayaw maniwala dito, mga kapatid, na si Kristo ay isang Diyos. Sabi ko 400 years ago, ano na yan is Isaiah, i-prophecy na yan Isaiah, na darating ang isang Messiah na magdadala sa pangalan ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Maraming verses na Bible, mga kapatid, na isa lang ating gamit, pero hindi pa rin nila maintindihan dahil nga hindi nila naunawaan. Praise the Lord, hallelujah. At sinabi daw, paglago na kayo pamamahala at nakapayapaan ay hindi nagkaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kaharatulan at nakatwiran mula hanggang sa kapagpakailanman. Isa sa gawa ito ng sikap ng Panginoon ng mahukbo. Praise the Lord. At ito ay ating natanggap, mga kapatid, ang banal na Espiritu, at naiintindihan natin ang mga bagay na kanyang mga salita, na alam natin ang Panginoong Hesukristo ay siya ang Diyos, ang tunay na Diyos na ating sinasamba. Praise the Lord. Dahil maraming versikulo at talata sa Bible nito na siya ay Diyos, at inamin din niya na He is I am. Before Abraham, I am. So wala pa si Abraham, nandyan na siya. At nabasa natin kanina doon sa isang talata na He is now in the right hand of God. Akala nila, mga kapatid, ito ang Diyos, ito si Jesus Christ, dalawa ang nakaupo sa isang luklukan. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang Diyos ay Espiritu, at ang nakikita ay ang presensya ng Diyos na walang iba kundi ang katawang tao na si Kristo. He is the power of God. Jesus Christ, the power of God. Ang Espiritu ang tagapagsalita, at si Jesus ang tagagawa. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, hindi naman tayo pwedeng magipag-usap sa Diyos dahil sinabi doon sa verses na kalimutan ko na ang kanyang boses ay kasing tunog ng kidlat. Kung hindi natin talaga makaya pakinggan ang kanyang boses. Kaya nga, mga kapatid, ang Diyos ay bumaba ang nagpakatao. Siya ay isinilang sa laman. The 1 Timothy 3:16, ganoon nga, nagpakatao ang Diyos through His Holy Spirit, mga kapatid. Kung alam natin ang kaharian ng Diyos at tawag ito, nalalaman mo ay yung pagkakakilanlan. Praise the Lord, hallelujah. Ngayon tayo na sa kingdom of God na, mga kapatid. So alam na natin ang ating pagkakakilanlan. Dati ano tayo dati? Hanggang ngayon, yung tawag natin dati makasalanan tayo. Ngayon nagkasala tayo. Ganun. Kahit na sa panahon, we are not hindi pa rin tayo perfecto sa bagay nito, mga Panginoon, habang nandito tayo sa katawang lupa natin ito. Meron tayong pagkakamali, may pagkukulang. Dahil kung we are perfect, sana lahat nandito na sa harapan sa punong-puno nito ang ating church. So we're not yet perfect. Kaya nga, nakilala natin ang ating sarili, ang ating pagkakilanlan sa ating sarili. Kung tayo ba ay nanatili sa Panginoon, kung tayo ba ay humiwalay sa Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kahit ngayon, mga kapatid, hindi pa rin ang intindihan ng iba sa atin, lalong-lalo na kapag may dinaramdam. Kapag may dinaramdam, hindi na muna magsimba dahil masakit, ganito ganyan. Pero kung natin naalala, ibalik natin ang nakaraan sa isang babae
40 years. Nakakala niya doon na siya mamatay, na ano siya ng dugo. Pero nung naalaman niya na si Jesus Christ ay nandyan, so nagsusumikap siya lumapit. At grabe ang kanyang paniniwala. Makahawak lamang ako sa sidsid ng kanyang damit, ako ay maggagaling. Ganon nga mga kapatid. Kaya masikapin natin dito sa ating church, even though naranasan ko na rin yan. Noong time na hindi ko sana ako pupunta na simbahan, na masakit ang aking katawan. Pero sinikap ko talaga na pumunta. Salamat sa Diyos at ako'y gumaling. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ganun nga mga kapatid, malalaman mo na magagamit mo. So magagamit natin mga kapatid. Ang magagamit natin ang salita ng Panginoon. Halimbawa, marami pa rin sa ating kapatiran na minsan may iniindang sakit. Kahit na ako makalimutan ko. Saka ko na ma-realize, bakit ba? Nandiyan na pala si Jesus sa tabi ko. Bakit di ko siya matawag-tawag? No? Na bigyan ako ng kagalingan sa aking dinaramdam, sa aking iniindang sakit. Meron ganun mga kapatid. No? Hindi natin minsan nakalimutan natin. So nalaman mo, magagamit mo pala yun. At minsan may kapatid may kaibigan tayo na minsan parang desperado, insecure, at nandyan tayo. At minsan hindi natin magagamit na paalalahanan siya na mayroon tayong Diyos. Kaya nga isa sa dito mga kapatid, yung Matthew 11:28, no? Come to me, no? Yan sa nasabi ni Jesus. Pumunta kayo sa akin. No? Kayong nabibigatan. O ganun nga mga kapatid. Marami akong sinisira ng kanyang mga verses mga kapatid, lalong-lalo na makita ko sa social media. Ay, ang buhay nito. Bakit yan itong buhay nito? Kaya nga, sabi ko para magkaroon ka ng kapayapaan, hanapin mo si Jesus. Come, sabi ni Jesus, come to me. Kaya mga kapatid, marami pa rin sa atin ang Kaya nga, ating kilalanin, may layunin ka. Anong layunin natin? Ang ating layunin mga kapatid, upang makasama natin ang ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Praise the Lord! Hallelujah! Woo! Praise God! Kaya yun ang ating layunin mga kapatid. Kaya minsan, kahit sa sarili ko mga kapatid, minsan nasabi ko, natatang ko sa sarili ko, ano kaya pagdating ng pag-rapture, madala kaya ako? Praise the Lord! Yan ang tinatanong ko mga kapatid. Kaya minsan, parang mag-decline ako, maghiwalay na ako, liliko ako doon. Pero sabi ko, no, gusto kong matuwid ang aking paglakad. Kaya sinabi ko talaga yung sa mga pagsubok na binigay sa akin, na pinahintulutan ng Panginoon yung mga kasamahan ko, na minsan kinukutya ko, binibigyan ako ng mga pagsisinungaling na mga report. Kaya sabi ko, okay lang, dahil alam ng Panginoon. Kaya ayaw ko nang mag-argue. Sabi ko, Panginoon lang ang nakakaalam. Praise the Lord. Hallelujah. Unawain ang kaharian ng Diyos. Ephesians chapter 1, 17 to 22. Ephesians chapter 1. 17. Chapter 1, 17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, ng Ama ng kalwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. 18. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa ng Kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. 19. At kung ano ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa ating sisampalataya ay sa gawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. 20.
na kaniyang ginawa kay Kristo nang ito'y kaniyang buhay maguli sa mga patay at pinaupo sa kaniyang kanan sa kalangitan. 21. Sa kaibabawan ng langit at ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasako at sa bawat pangalan ay pinangusap hindi lamang sa sanlibutan ito kundi naman sa darating. Praise God. 22. 22. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinakaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay at sa iglesia. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sir. Upang ipakaloob sa inyo ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kalwalhatian, ng Espiritu ng karunungan at pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya na simula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, mga kapatid, ay doon natin nakikilala at ang Kanyang pahayag na ang Kanyang Espiritu ng karunungan na nagbibigay sa atin na pagpahayag na pagkikilala sa Kanya. Kaya nakilala natin ang ating Panginoon na Siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yamang liwagan ng mata na iyong puso upang malaman ninyo kung ano pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kawalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Praise the Lord. Ang Kanyang pamana sa mga banal, mga kapatid, ay ang ating kaligtasan, na tayo ay masama doon sa Kanyang kaharian. Praise the Lord. At makasama natin at kuha natin ang reward na putong na Kanyang ibibigay sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Lalo-lalo na ang banal na Espiritu na yung ansilyo na binigay sa atin, na makikilala tayo ng Panginoon nung darating ang panahon ng tinatawag natin caught up or rapture, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon sa mga Kanyang mga salita at sa ating pagtanggap sa Kanya. Praise God. Kung ang dakilang kalakhan ng Kanyang kapangyarihan sa ating simpalataya ayon sa Kanyang kapangyarihan ng Kanyang lakas. Praise the Lord. Hallelujah. Na Kanyang ginawa kay Kristo na ito'y Kanyang buhay maguli sa mapatay at pinaupo sa Kanyang kanan sa kalangitan. Ito yung tinatawag ng kanan, Kanyang kanan sa kalangitan. O visualize natin, mga kapatid, kung hindi natin alam, o hindi tayo binigyan ng karunungan ng Panginoon, ang ama at ang anak ay magkatabi. Nandoon ang anak sa kanan. Pero sa totoo lang, mga kapatid, ang isang tao lang, isa lang ang nakaupo sa trono. Ayun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Wala, hindi dalawa, hindi tatlo. Iisang Diyos lang. Ang kanang kamay ay tinatawag na kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus Christ is the power of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Napakahabang mga kapatid, explanation ang natin tinatawag na kanang kamay ng Diyos. Dahil sa mga bagay na yan, marami ang hindi nakakaintindi. They are three persons, but for us, isa lang siya. Isang personahe lang. Pero dahil ang Espiritu ay Espiritu ng Ama, and Jesus Christ is the name of the God of God. Na sinabi nga ni Jesus sa John 7:14 yata yun, na salamat sa pangalan na ibinigay mo sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Yun nga, mga kapatid. Maraming mga mga kapatid. Kaya maraming hindi nakaintindi. Salamat sa mga bagay-bagay na atin naintindihan, mga kapatid. Sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamalaan at kapangyarihan at pagpasakop sa bawat pangalan na ipinangusap, hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. Praise the Lord. Hallelujah. Ang darating, mga kapatid, yung ang ating kaligtasan na hinintay, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ay sasalubungin unang-una sa mga patay doon sa alapaap, at ang pangalawa ay tayong nabubuhay.
Kung tayo man ay maabutan ng ganung mga bagay, mga kapatid, kung di man natin maabutan ng ganung mga bagay, I hope kung mawala man tayo sa sanlibutan ito, ay patuloy tayo sa presensya ng Diyos. Hindi tayo humiwalay sa presensya ng Diyos. Kapag humiwalay tayo, yun nga yung sinasabi na isang nakagimbal na bagay ang mawala, ang mahulog sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Praise God and hallelujah. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Kaya nga pinagkaloob sa kanya ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Praise the Lord, hallelujah, lalo-lalo na dito sa iglesia, mga kapatid. Ano yun, mga kapatid? Ang mga bagay na yun. Dito natin, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 6. 6 to 9, 10. 1 Corinthians chapter 6. O hindi ba galing yung nalalaman na ang mga ligo ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapin ni ang mga nanamba sa mga Diyos-Diyosan, ni ang mga nangangalunyan, ni ang mga nangbababae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakit, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga magkulupit, ay hindi mga mamanan ng kaharian ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Lahat ng bagay nito, mga kapatid, ay nandyan na, no? Under the faith of God, no? Si Jesus. Kaya nga, ang lahat ng bagay nito itinuturo sa atin upang malaman natin ang mga bagay-bagay na mga ganitong mga gawain na hindi makapagmana sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Di ba ganin yung laman ng liko ay nagsipagmana ng kaharian ng Diyos? Liko, no? Other term sa mga masasama. Huwag kayong padaya. Kahit ang mga makikiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Kahit na ngayon, mga kapatid, kahit anong explain mo, ganun pa rin. Sabihin natin ang Diyos-Diyusan, mga kapatid, ay hindi lang sabi natin na ributo. Marami. No? Lalo-lalo na may nagtanong din sa ang sugal ba ay kasalanan? Praise the Lord. At sinagot ko naman, ang sugal po ay hindi ko naman dinirikta na sabi kasalanan. Ang sugal po ay ayan ang cause ng lumalayo tayo sa Panginoon. Ang presensya ng Diyos lumalayo sa atin. Lalo-lalo na willing na tayo sa sugal. Doon na tayo nakapokus sa sugal, hindi na tayo nakapokus doon kay Jesus Christ. At isa pa, kung maubusan ka na ng pera, mangungutang ka, at magsugal ka uli, ano mangyayari? Hanggang hindi ka na makapagbayad sa inutangan mo, hanggang sa, marami na sa amin, naiwan yung mga motor, napirinda yung mga bagay, mga gamit, at iba lumayas. Ganun nga, mga kapatid. So, dahil sa utang, ang utang, mga kapatid, ay sinasabi dyan, nakalimutan ko sa verse at Proverbs, na ang mangutang na hindi nagbabayad ay makasalanan. So, nakakasala ka na nga. So, gayong bagay na yon. That means, ang sugal ay bawal. Ang sugal ay isang kasalanan. Kasi, ang presensya ng Diyos, hindi mo na eh. Di ba, sabi nga sa Bible, hindi tayo pwedeng mag-samba sa dalawang Panginoon. Praise the Lord, ganun nga. Nawili na yung iba sa sugal. Kaya, yun mga kapatid, hindi makapagmana sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Ang mga
nangalunya, yung mga menang bababae. Marami na dito, no? Ganon. Pero ganon pa man, habang panahon pa, kung ganon ang ginawa dati, ay may pag-asa pa habang nabubuhay, pwede pa magsisi. Kaya nga mga kapatid, yung mga kapatid natin sa labas, mga ano natin, yun nga, ang tawag dito, ang salita ng Panginoon na hindi pa nila naririnig, yung sinasabi kanina kung paano nila marinig kung walang maghatid, no? Paano na maghatid kung walang sinugo? Kaya nga dapat gano'n natin gagawin mga kapatid. Niyang mga mababae, niyang mga nikapit sa kapwa lalaki. Praise the Lord. Sabi nila bakla ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. So we can judge them habang may buhay pa sila, habang may salita pa ang Panginoon. Nandiyan pa ang salita ng Panginoong Hesus, atin i-share sa kanila. Pero talagang meron talang ayaw maniwala. Dahil sabi nila, nampalataya naman kami kay Jesus. Nakikinig naman kami kay Jesus. Kaya nga sinasabi, you must be born again. Ayun mga bagay na yung insert natin mga kapatid, you must be born again. So how can you say na born again ka kung hindi ka magbago sa iyong buhay? Dahil ikaw, pag mag-born again ka, tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, ikaw ay bagong nilalang. Isa ka ng bagong nilalang. Kaya mga kapatid, simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa baptismo ng kanyang pangalan, we are iba na tayo sa kanila. We are new creature. Bagong nilalang na tayo mga kapatid. So ito ang ating hinintay, ang kanyang kaharian na kanyang pinamana dito sa sanlibutan. Praise the Lord, hallelujah. Niya magnanakaw. Yun nga mga kapatid. Magnanakaw. Noon siguro hindi natin alam mo yung mga pagnanakaw, marami, no? Ewan ko kung magpupit sa sa ano ng ating boys, mga girls dyan, nangungupit tayo sa mga ano ng ating mga parents. No? Sabi kayo, mga kailangan pera. Huwag yung sabi yung mangungupit tayo, magnakaw tayo. Kung ano pang kailangan natin, dahil tayo ay isa ng nilalang ng Panginoong Hesukristo, magsabi tayo. Singi tayo sa Diyos. Lord, sana bigyan mo ako ng pera. Kailangan ko lang. Matouch pa yung baka i-touch ng Panginoon yung papa mo. Mayroon kang pera dyan. Yung mama mo, nandito, baka kailangan ka. So gano'n na mga kapatid. Dahil kilala na natin ang ating lalapitan. Kaya ito nga, establish ng Panginoon ang mga bagay nito upang malaman natin ang mga bagay-bagay upang tayo ay makasama sa kanyang kaharian. Praise the Lord! Hallelujah! Ang mga masasakim, gano'n nga yung hindi sa kanya, gusto pa kunin, no? Lalo na sa hatian, gusto mas lamang siya. Sa lupa, may muhon na, i-transfer pa doon. Kaya nag-aaway. Ako nga doon sa amin dati mga kapatid, nakikita ng kapitbahay namin kasi sila matagal na sa lugar na yun. Nakita nila na kami nakapasiminto na ng bahay, nakapagpatayo, nakapag-ano na ko ng kuryente ko. Dahil kasi doon kami nag-connect sa kanila, tubig ganun din. Nung kumpleto na yung bahay ko, ginawan kami ng parang kinaingitan, binutasan yung aking tubo ng tubig, gano'n, ninakaw yung mga wire. Kaya mga kapatid, gano'n. Kaya nga kung ako nga mga kapatid, maraming nawawala dyan sa aking higaan. So sabi ko, sige lang, bigay mo na lang yan, mga gamit ko, sige lang. Kaya sinabi kasi sa Bible, kung kukunin ang iyong baro, bigyan mo ng jacket. Parang si Kawiyawil, bigyan ng jacket yan. Kaya mga kapatid, hindi ko na lang sinabi ko, kahit na sa pangkulit ng mga utang sa atin. Masingil natin yun.
Sa akin, ilan tao na dyan, umutang ng Toki, 1.5, 1K, hanggang ngayon, mag-4 na taon na, hindi pa rin nakabayad. Paul, tubuan ko lang. Okay, sige. Sunod naman po, tubuan ko. Malaki na siguro yung tubo, 4 years na Kaya nga mga kapatid, dasal natin ng mga taong gano'n na sana i-bless sila ng Panginoon, na sana man lang makaalala sila ng kanilang mga utang, no? Sana mabayad ako kay brother kay Foreman rin, no? Ganun sana. Pero kakasalubungan pa rin kami mga kapatid. Pero wala akong sinasabi na parang galit ako. Minsan kasi may kita ako mga kasama ko na grabe, galit talaga sa mga hindi na nakautang, hindi na bayad sa akin, hindi na parang ganun ba? Pero ako sige, easy lang. Dahil alam ng Panginoon, dahil binigyan tayo ng Panginoon ng pusong hindi sakit, no? Lalo-lalo na sa mga maraming tinatawag na sakit. Kahit na doon nga, yung boundary lang namin dati, pinag-awayan pa nila. Sabi ko, sige kung ano ngayon, bahala kayo dyan, basta akin. Establish na yung bahay ko dito. Noon, doon sa amin. Yung muhon, nilipat. Okay lang. Praise the Lord. Niya mga manglalasing. Yun nga, sinabi ko kanina mga kapatid, na tinanong ako, isang fundamental Baptist, i-mention natin para at least malaman natin. Brad, alam niya kasi nakita niya na gano'n ko, nagbasa ng Bible. Yung kasama patiran namin na grabe faithful sa Panginoon, kung saan may mga nandoon, Pero nagainom yun siya, Brad. Namatay yun siya nung nabangga siya dahil sa kalasingan. So ito nga mga kapatid, ito ay sa 1 Corinthians, doon ko binasahan siya sa Galatians chapter 5, 20. Doon na, basahin natin. Ang mga maglalasing. Nandiyan nga ka. Sabi ko sa kanya. Kaya nga, noon, nandito ako, bagong dating ako dito, grabe. Parang desperado kasi ako dun sa desperado ako dun sa may aming kasi anuhan kami sa aming iglesia. Parang tumiwalag kami kung sandali. Dahil sa mga intriga, yung nag-intriga sa amin, wala rin doon, kaya bumalik naman kami. Ngayon, nandiyan naman kami sa doon sila nagsisimba, Pastor. Salamat sa Panginoon. Nakasama yung mga bata na nandoon. Sabi ko sa anak ko, palakihin mo yung mga anak mo na nasa simbahan. Puro pa naman lalaki yan, 3 lalaki. Palakihin mo. Kaya pag hindi yung panilaki sa simbahan, mamong problema ka. At least, kahit man lang mayroong salita na kanya naririnig. Praise the Lord. Kaya kung wala talaga si salita na maririnig mga kapatid, talagang mapariwara siya. Kung kahit maman mawala siya, at least mayroon na natanim na salita sa kanyang puso. For example sa akin ko na lang mga kapatid, mga gapanan. Ako dati mga kapatid, sa Foursquare Church kami doon sa North Cotabato, doon sa simbahan ng lola ko. Nung nag-transfer kami, 1974 sa Jinsan, nawala na yung aming pagsimba, Pastor. Wala na. So ako, nagsimba ako, nagkanya-kanya kami. Ako nakasimba ako doon sa mga dahil sa barkada. Unang-una sa mga Flores de Mayo sa Catholic, hanggang doon na rin ako nanatili sa Catholic nagsimba. Pero mayroon ng mga salita na nanatili sa aking puso. Noong nag-asawa ako, nagka-problema kami, sige kami away-away, ganyan. At alala ko na pala, sabi ko, mas maganda siguro magsimba ako. Kaya nga, mga kapatid, habang maliit ka pa, may tanim na ng salita ng Diyos sa ating puso at hindi natin yung makakalimutan. Kahit pa man sabihin natin tayo natiwalag sa Panginoon, we are a prodigal, naglayas-layas tayo, pero ang salita ng Panginoon na nanatili. Kaya nakikita rin ng Panginoon ang desire natin mga kapatid. Dahil sa time na yun, may TV, palagi ako nanonood ng mga
Iglesia ni Cristo, kay Soriano, no? GMCIM, ang UPC na yata wala sa sa TV. Lahat ng ibang nag-search ako mga kapatid. Kaya nga, ang last kong mayroon talagang taong pinadala ang Diyos sa amin. Yun nga ang pastor at mga yun nga dito, kaya nga naging born again ako ngayon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, ang mga mapagtungayaw, ano itong mga pagtungayaw? Ang mga panlulupi ay hindi nang magmana ng kaharian ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Sa Ephesians chapter 2, nalapit na tayo mga kapatid. Chapter 2, verse 11 and 12. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong unang mga hitil sa laman, tinawag na pagtutuli. Niyang tinawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. 12. Na kayo ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-lupa at taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. 13. 13. Hindi. Okay, sige. Okay, sige, tuloy mo 13 to 14. 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kaniyang pinag-isa ang dalawa at iginibba ang pader na nasa gitna ng napapahiwalay. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sinasabi dito na kayo praise God. Kaya nga alahanin niyo na kayo noong una mga hentel na sa laman. Tinatawag hentel sa laman ay isang makasalanan. Tinatawag na di pagtutuli niya, tinatawag ng pagtuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Ito po ang tinatawag itong kubinat ng Panginoon kay Abraham. Nung time niya, ito ang kanyang kubinat. Kaya nga sa atin ang kubinat ng Panginoon ngayon ay ang kanyang dugo. Praise the Lord. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Kaya nga mga kapatid, hiwalay tayo. Hindi tayo kabilang sa bansa ng Israel. Wala tayong kaligtasan, sabi ko ulit. Tayo isang trapo o isang basahan sa harap ng Panginoon. Isang marumi sa harap ng Diyos. Praise the Lord. At ang mga ibang lupa tungkol sa matipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Tayo yun mga kapatid. Dahil nung makakaraang panahon, tayo ay parang mga uod lamang. Tayo parang uod na lamang. Mga hayop na walang, mabuti pa nga yung hayop, may ari. Pero yung uod, wala talaga mga kapatid. Kaya nga, tatapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Praise the Lord, tayo ay nilapit sa dugo ni Kristo nung siya ay tinatawag na pinako sa cross. At doon tayo itinubos, nakasama tayo sa pagtubos sa cross sa Kalbaryo mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Kung wala ang dugo ni Kristo mga kapatid, hanggang ngayon tayo ay walang kaligtasan. Kung saan-saan tayo nakarating ngayon. Praise the Lord, hallelujah. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kayang pinag-isa ang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ang gitna ang ipapahiwalay mga pader na yung mga kapatid ay yung yung nomo, praise the Lord, yung namagitan sa atin ng hintel at kasi ang pagtingin sa atin ng taga-Israel ay marumi. Kaya hindi sila makalapit sa atin, tayo hindi rin makalapit sa kanila.
Kaya giniba yun mga kapatid upang tayo ay pag-isahin sa dugo ni Kristo. Praise the God, hallelujah. Kaya nga, tayo ngayon ay nagkaisa na ngayon. At habang ang Israel ngayon mga kapatid ay marami pa rin ay hindi naniniwala kay Jesus Christ. Kaya nga tayo ngayon ay pinagpala sa umagang ito. Dahil tayo ay naligtas. Praise the Lord, hallelujah. Sa last verse mga kapatid, Matthew chapter 5 verse 11. Last verse na mga kapatid. Matthew chapter 5 verse 11. Mapalad kayo pagka kayo'y inalipura at kayo'y ipinagmuhusig at kayo'y ipinagwikaan ng sari-saring masama na pawang masamangalingan dahil sa akin. 12. Mga gala kayo at mga Sayang. mga sangyang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Sapagkat kayo din ang kaniyang pagkakusig sa mga propeta at nanganguna sa inyo. Praise the Lord, hallelujah. Kung nakaramdam kayo na gano'ng mga bagay mga kapatid, na tayo ay kinukutya, tayo ay tinagtawanan dahil sa ating panampalataya, pinagpala mga kapatid dahil alam natin ang Panginoon hindi lang ganun ang kanyang naranasan sa kanyang buhay. Siya ay kinukutya nung siya ay dinakip, sinampal, sinuntok, sinipa mga kapatid. At nung siya ay inukman, nilagyan ng korona ang kanyang ulo. At yung mga latigo na dumaan sa kanyang mga katawan mga kapatid. Kung isipin natin, kung tayo kaya natin yun. Praise the Lord, hallelujah. Siguro i-deny natin ang Panginoon para lamang hindi tayo masasaktan sa ating buhay, sa ating katawan. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, ang mga bagay na ito na nangyari sa atin ay isang normal lamang dahil tayo ay manampalataya sa Diyos. Kung kinukutya man tayo, kaya nung Holy Week, nakarang Holy Week, palaging sinasabi, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun na lang palagi ang ating sinasabihin mga kapatid. Sa mga taong kumukutya sa atin, taong galit sa atin, taong sinungalingan tayo. Ganun. Kaya, nandyan ang ating pagumbaba palagi mga kapatid. Dahil ang ating hinihintay, hindi ang kaharian ng sanlibutan ito, kundi ang kaharian na kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Praise the Lord, si Ibrani. Amen. Amen. At ang kaharian ng Diyos ay narito sa ating bibig mga kapatid. Nasa ating puso, nasa ating isipan. Kaya palagi natin isipin na ang kaharian natin dito sa lupa, ang kaharian ay hindi dito sa lupa, kundi doon sa kalangitan. Praise the Lord, hallelujah, na makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo habang buhay. Praise God, hallelujah. Kaya tayo tumayo mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Bakit dumating si Jesus upang dalhin ang kanyang kaharian? Dumating siya dito sa lupa upang dalhin ang kanyang kaharian kung saan man siya naroon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nililinis tayo ng kanyang mga salita mga kapatid. Praise God. Kaya ang mga salitang ito ay hindi sayang para sa atin. At salamat sa krus ng Kalbaryo noong nakaraan Holy na isang pag-alaala sa kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo na tayo pinubos dahil sa kanyang mga sugat tayo ay pinagaling. Dahil sa kanyang kamatayan, ang kasalanan ating nagawa ay siya ang umako mga kapatid. At ang sumpa ng kahoy ng cross na yon ay doon inilagay niya sa kanyang
katawan, mga kapatid, upang tayo ay matubos sa ating kasalanan. Kaya isipin na lang natin palagi, kung ano mang mga sitwasyon ng ating buhay, huwag natin kalimutan. Praise the Lord, hallelujah. Kung ano man ang kabutihang nakikita natin sa Panginoon, hindi siya gumanti sa kanyang mga kaaway, hindi gumanti sa nagpapako sa kanya sa cross. Kung tayo man kuntsain, gano'n din ating gagawin ang pagpakumbaba palagi Panginoon. Dahil alam natin, ang kaharian ng Diyos ay hindi dito sa sanlibutan ito. Kundi gagawa siya ng bagong sanlibutan at doon niya ay tayo dadalhin, mga kapatid. Kaya patuloy na tayo. Kung ano mang pagsubok sa buhay, God is in control. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Ayaw, mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos na sana dadalhin natin ito kahit saan na tayo pumunta. Never give up. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to your name, O God. Hallelujah, hallelujah. Thank you. Ay,
kapatid ang Panginoon sa oras na ito. Ano man nangyari sa ating paligid, ito ay upang masyakatuparan ang nasa kanyang mga salita, O God. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag kayong magulumihan, paano pa man yun. At magpapasalamat din tayo sa taga-Israel. Dahil sa kanila, hindi nila pagtanggap sa ating Panginoon, ay focus ang mata ng Diyos sa atin. At tayo nagbinigyan ng pagkataong mapatawad sa ating kasalanan. Dahil doon tayo ay walang mga Diyos. Isang basahan sa harap ng Diyos. Walang kaligtasan, isang marumi. But glory to God, nandito tayo ngayon. May pag-asa to makasama sa kahayaan ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo, huwag tayo huminto sa ating panampalataya. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga sa mga ito mga kapatid, salamat sa salita ng Panginoon, salamat sa salita ng Diyos, na siya ay napatuloy na papaalala sa atin sa kanyang pagdating at tayo dalhin sa kanyang kaharian. Tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa muli, Ama, salamat sa umagang ito sa iyong mga salita. Na sa iyong salita, Panginoon, ay pagpalain mo po ito sa aming mga puso't isipan, O God. Na ito hindi mawawala, ito tumubuhan habang kami nabubuhay, Panginoon. Magkunaw man ang mundo, pero yung salita ay manatili sa aming puso't isipan, O God. Upang kami ay habang kami ay naghihintay sa iyo, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Patubayan mo po ang bawat isa. Palakasin mo pa, dagdagan mo pa ang aming mga pananampalataya, Panginoon. Upang di kami mawalay sa iyong presensya, O God. Sa iyong banal na Espiritu na mananatili sa amin, Panginoon. Na siya magpapaalala sa amin sa mga gawa ng sanlibutan ng mga kasamaan na nabanggit kanina, Panginoon. Sa mga bagay na yun na kami po ay hindi mawala sa iyong presensya, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na iyong salita ay manatili sa aming puso. Salamat po at habang kami po narito at naghintay sa iyong pagbabalik. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ito po aking binabalik ang pagpupuri po pasalamat sa iyong dakilang pangalan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Aking po balik sa BMC. God bless you, Christian Ray, sa pagdala ng banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Isang malakas na palakpak po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ito po ang Diyos at kayo po ay narito na sa paalala ang ating song leader sa sunod na linggo. Si Sister Apolline. Song leader, sunod na linggo. Praise God. At ang ating mensahe, ating Brother Noy, Pray po ang Diyos, at mayroon pang paalala. Paalala po yung ginagamit, maglalin po ng para sa pag-ayo, no? Upang ito po ay magkaroon ng power yung salita ng ating mga Panginoon. Hallelujah, praise God. At mayroon pa tayong practice. Paglinggo ang mga ginagamit sa alas bago mag 6:30 dapat nandito na po yung song leader. Praise God. Meron pang paalala naman? Gawain niyo po na sabi niya katapusan. Diyan sa Buchiron, sa
God is good mga kapatid. Paalala po lang ito sa darating na May. Katapusan po, meron po tayong gawain sa 19 ba? Parang 29. So, 19 daw. Dito sa may Butcheron, dyan po yung seminar. Kasama po yung dito yung mga taga Mindanao, pupunta din po daw sila. At yung ibang churches. So, mayroon po tayong pledges mga kapatid doon. Ngayong darating kasi na seminar po ngayon yung una, dati crusade, pero ngayon balikan po. Seminar muna bago yung crusade sa wala pa po na ano na. So, bali po, meron po tayong pledges sa Barangay 5 na 5,000. So, may ilang linggo pa rin po tayo para maabot po yung deadline. Kailan ang deadline? Last siguro po ng ano bago mag-19 Ng na May. Araw. Ano ba yung last na Sunday? Then pagtulungan po natin mga minamahal yung kamutan para sa seminar. 5,000 po mga minamahal ko mga kapatid. 17. Mayroon po tayo bawat linggo, mayroon po tayong ambagan para sa seminar po mga minamahal ko mga kapatid, yung kusang loob mga minamahal. Hallelujah. Pagtulungan po natin sapagkat pagsama-sama po sa tulong ng ating mahal na Panginoon, kaya po yan mga minamahal. Meron pa paalala? Kung wala na po mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay narito na sa pansamantalang pagtatapos. Pinili ko po ang isang awit at closing prayer sa ating pastoral ng puso. Sa kanya po ako nagkataon. Praise the Lord. Kumain tayo mga kapatid. Because he's been
kagalingan na naman ang aming karamdaman, Panginoon. Iyong pagalingin na naman ang aming pangangailangan, ang aming mga pusong muhaw, ang aming mga sisidlan na walang laman, Panginoon. Iyong lagyan tunan, Panginoon. Ilubos ang aming kagalakan. Pag-abot, Panginoon, ang aming panalangin sa iyo, aming magdais na ikay makasama mga kapiling. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat po ngayon din, O Diyos, ang may pagsasaluhan sa araw na ito. Basbasan mo na magbigay ng kalakasan, panglupa, O Diyos, pag nag-prepare nito yung pagpalayang labis, Panginoon, gamit sa iyong gawain, O Diyos. Salamat sa kagalakan, pananagumpay sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Palapakan ng Diyos. Hallelujah. Magpapayin tayo mga kapatid. Nakatugtog na rin doon ka? Wala ka maganda. Wala maganda. Ang dami nilang Marami nila. dami nilang Clear? Mga Bisaya yun eh. Ha? Mga Bisaya yun. Yung talented yun. Oo, Bisaya yun. Hindi na. Kagbalit ba? Yung mga mabalik. Nakita ka? Mga bata. Yun din sa amin. Kaya gano'n din mga bata. Hindi pa kaya mo na yan. Alam, ano na? Sipon ako, bu. Kasi parang nasa lang muna.